Ayan na si Ana. Ay, buko. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. I have my miss too. Ano? Tira mo. Ano mo? Grapes. Wow, I like your bag. It's very proper. Ah? Tira mo. Grapes. Winters din yung pinakita ng siya. Oh, 22. Galing mo naman. Pwede na? Ano yung picture niyo na may handa? Ano yun? Ano yung handa yun? Birthday na rin ba? Ayun sa Italian. Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin at tayo po ay magpasimula na po ng ating panambahan ngayong pong hapon pong ito at tayo po ito may lahat at tumawid po sa ating Panginoon and let us sing Now I Belong to Jesus. First stanza sing, Jesus my Lord, may I love Him forever, from Him no far off, He will conserve, He gave His life to ransom my soul, now I belong to Him, now I belong to Jesus, Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation, Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Lord, flood my soul. Freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Tayo po ay makakaupo na po at tawagin na po natin na naghanda po ng kanyang awitin sa Panginoon. Hello. When Jesus said, I will build my church, the gates of hell will not prevail. He fulfilled His promise
and the prophecy had never failed. So when the law for God's claimed people went and did the Lord's commission, they stood firm upon His word, and they told the world, this is our faith, that Jesus saves, and there's no other name. He is our Lord, our only Lord. So we tell the world, we are Christians by conversion, baptized by conviction. The faith that we have is the faith that we love. We will contend for it. We'll fight and stand for it. And when the end comes, like that apostle, may we say, I have kept the faith. During those times, criticisms and the persecutions were so great. But even that did no threat. Christians had withstood the test of faith. Despite of that cruel and dark ages, the light of truth shone with clear brightness. They held on to the word of God, even with their blood. And nowadays, many groups appeared, they're claiming to be God's true church. But we believe in our hearts, there's no place for debate or for research. Because the word of God is sure, His authority is assured. What we believe and what we do and what we are just what is true. The Christian faith is our faith that Jesus saves, and there's no other name. He is our Lord, our only Lord. So we tell the world, we are Christians by conversion, baptized by conviction. The faith that we have is the faith that we love. We must contend for it. We'll fight and stand for it. And when the end comes, like that apostle, may we say, I have kept the faith. Faith that we have is the faith that we love. We must contend for it. We'll fight and stand for it. And when the end comes, like that apostle, may we say, I have kept the faith. The Christian faith. Tayo po ay tumayon lahat at bumasa po ng salita ng Panginoon. At basahin po natin ang mga Biblia po natin sa 2 Timothy chapter 4,
We'll be reading verse 7 and verse 8. At kung nandyan na po kayo sa inyong mga Biblia, say amen po. 2 Timothy chapter 4 verse 7 and verse 8. Nandyan na po. Sabay-sabay po natin itong basahin. At ang sabi po ng Biblia, I now begin. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, Which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but only that love is appearing. Praise God for His word, and may I request Brother Daniel sa ating opening prayer. Tayo po muna lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon muli. Sa hapong ito, kami Panginoon ay patuloy na lumalapit na nanalangin sa iyo Panginoon na ikaw ang siyang patuloy na manguna sa gawain namin sa hapong ito. Sa bawat ministro Panginoon na gagamitin mo sa hapong ito ay pagpalain mo Panginoon, bigyan ng karunungan at kalakasan. At sa mga mensahe Panginoon ng awitin naming mapakinggan ay patuloy mo kaming i-challenge, i-convict Panginoon, at turuan at ihanda Panginoon ang puso namin sa mapakinggan Panginoon na salita mo sa hapong ito. Ikaw pa rin siyang ang tinataas namin Panginoon sa hapong ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus naming Panginoon, tagapagligtas. Amen. Mawit pa po tayo sa Panginoon. Let us sing, Grace is greater than our sin. Sons are ready now, sing. Marvelous grace of our loving Lord. Grace that in sin and our guilt. God will Calvary's found out.
song po natin, Faith is the Victory. Sing loud, sing. And come along the hills of blood, ye Christian soldiers rise. Impress the battle in fill the glowing sky. Against the poor and bales below, let all our sin be heard. And is the victory we know that overcomes the world. Great is the victory, great is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. His banner over us is strong, joy the word of God. Declare the Lord of triumph triumph. By faith they light the world spread, Lebanon every field. By faith the rich they conquer death. Is still our shining sea. Great is the victory, great is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. To him that overcomes the world, by great men shall be given. For the angel he shall sing, confess in heaven. I will walk through the hills of life, love of faith, and one wish of the hopes of light. In Jesus' calling is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. And last song po natin, Rescue the Perishing. First stanza, sing. Rescue the perishing, care for the dying, touch them in between the sin and the grave. Before the heavy man, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty
manalangin po tayo sa ating pagbibigayan sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin, Panginoon namin, dakila sa lahat. Sa aming pong pagdako po sa aming pagbibigayan ay kayo po ang siyang manguna po sa amin. Pagpalain po, Panginoon, ang mga kaloob po na ito, Panginoon. At kayo pa rin po ang siyang mapapurihan at sambahin sa aming pagbibigay po na ito. Maraming salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. At para sa ating pong giving, sa ating screen ay meron po tayong QR payment po dyan o QR code so that mga bisita po natin na nais po magbigay sa Panginoon ay maaari po kayong makapagbigay. Maraming salamat po and let us sing Give Thanks. Sing Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a holy one. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. And the poor say, I am weak. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Manalangin tayong muli. O aming Panginoon, basbasan mo po ang aming mga kaloob sa iyong harapan. At salamat po, Panginoon, sa mabiyaya mong kamay na nag-provide po sa amin. Muli, pagpalayan po, Panginoon, ang kaloob po nito. At tinataas po namin ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. At tawagin po natin na naghanda po ng kanyang tanging bilang sa Panginoon. Makakaupo na po tayo. Lord, we would be faithful. Lord, we would follow you. We would be pure and holy, live honest and true. At the end of our journey, on the glorious day, when we gaze into your eyes, we want to hear you say, well done, my good and faithful servant. Enter into my kingdom. You have fought the fight, you've kept the faith, according to my word. Well done, my good and faithful servant. Great is your reward. You have been faithful, now your race is run. Well done, my servant, well done.
Bago po pumasok ang ating choir, let us sing How Firm a Foundation. First stanza and last stanza, ready now, sing. How firm a foundation of the Lord is laid for your faith in His excellent word. What more can He say that to you He has said to you for Him? Preach to Jesus at bed. The soul of Jesus believes for repose. The soul of Yung choir yung gamitin. Hindi, yung choir yung gamitin. Wait lang. Hindi, may ano, yung template ng choir. Okay na, okay na.
Tayo po ay tumayo lahat at basahin po natin ang ating mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12. Nandiyan na po ba kayo? At ang sabi po ng banal na kasulatan, sabi po sa verse 21, nandiyan na po. Sabi sa verse 21, "And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. Nay, much more those members of the body, which seem to be more feeble, are necessary. And those members of the body which we think to be less honorable, upon these we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. For our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which hath. That there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another. And whether one member suffered, for all members suffer with it. For one member be honored, all the members rejoice with it. Praise God for His Word. Manalangin muna tayo. Dear Heavenly Father, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na muli kami dadako po sa iyong Word. Turuan mo po kami muli, Panginoon. At bilang yung body, ay kayo pa rin po ang siya magpaalala sa amin kung anong dapat namin maging gampanan bilang mga mananampalataya. Salamat po na marami. Forgive us, O Lord, sa mga pagkakasala hindi ka nalugod. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. Mga kapatid, we are living in a generation where individualism is celebrated. Marami po ang tao nagsasabi na I don't need anyone. I can live my Christian life on my own. Kanya lang mga minamahal, sa ganyang mindset, ang sinasabi po ng Word sa atin, ng Word of God, is completely contradicts dun sa mindset mo na yan. Again, mga minamahal, ang iglesia po, ang church, ay hindi itinayo ng Panginoon bilang collection of independent believers, kundi bilang isang katawan na magkakaugnay sa bawat isa. Sa 1 Corinthians chapter 12, the Apostle Paul addresses a church that was gifted but deeply divided. Alam niyo kung anong ginagawa po nila? They were competing for recognition, elevating certain in spiritual gift, and treating some believers as less important than others. And instead, na sila po ay mag-function as one body, they were acting as disconnected parts. Kaya itinutuwid po ni Apostle Paul ang kanilang pag-iisip sa pamamagitan ng isang napakalinaw na larawan, the body of Christ. Sa ating text po, Paul reminds us that every member is indispensable. Every believer is valuable. And every Christian has a God-ordained place in the body. Walang bahagi ng katawan ang may karapatang magsabi na sa iba na I have no need of you. Sa disenyo po ng Diyos, ang lakas po ng katawan ay hindi po nakasalalay sa isang bahagi lang, kundi sa tamang pagkakaisa ng lahat ng bahagi.
At itong passage po na ito, tinuturuan po tayo that the unity of the church is not built on uniformity, but on divine interdependence. Interdependence. Ang bawat mananampalataya ay nilikha ng Diyos upang maglingkod, magmahal, at magmalasakit sa kapwa miyembro ng katawan ni Kristo. Church, kapag ang isang bahagi ay naghihirap, ang buong katawan ay naghihirap. Kapag ang isang bahagi ay pinararangalan, ang buong katawan ay nagagalak. Yan po ang design ng Diyos sa church. At brethren, hindi lang ito basta aralin about church organization. This is revelation of God's heart for His people. Ang tunay po na spiritual na maturity ay hindi lamang po nasusukat sa dami ng ating kaalaman sa Biblia o sa haba ng ating paglilingkod sa church o sa kanyang ministeryo. Nasusukat po ito sa ating pagmamalasakit, pagbibigay galang sa ating mga kapatid kay Kristo. And as we study this passage this afternoon, i-allow po natin ang Word of God to expose our hearts sapagkat may tendency tayong maliitin ang ibang mananampalataya. May pagkakataon na iniisip natin na hindi natin kailangan ng iba. Or perhaps, we feel insignificant and believe that we have nothing to contribute. Kaya ang lahat ng maling pananaw na ito ay itutuwid po sa atin ng Word of God. Kaya ang message po natin ngayon ay may pamagat na mutual care and honor in the body of Christ. Kakaumpisa pa lang po natin ng Book of Jude pero series break muna. Para maaga-aga. Sapagkat para bigyang daan po natin ang ministry evaluation mamaya. Mga minamahal, sa kasama po natin sa online, after po ng preaching and service benediction, ay puputulin po muna namin ang live sapagkat gusto namin makapag-focus sa internal na kalagayan ng ating gawain po dito. Kaya marapatin niyo po sana na gawin po namin ito. At sa mga mananampalataya na kasama ko dito sa santuario, mutual care and honor in the body of Christ. At ang ating thesis statement, because God has designed the church as one body, every believer is called to value, honor, and care for one another. At makikita po natin yan mula sa salita ng Diyos, ang isang iglesyang tunay na sumusunod kay Kristo ay isang church na nagmamalasakit sa isa't isa at nagbibigay galang sa bawat miyembro at namumuhay sa pagkakaisang itinalaga ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Bagamat ang church po na ito ay taliwas sa ating thesis statement, but I want you to learn something from them na dapat hindi tayo ganito. Na church. At ang main idea po natin sa 21 to 26 ng 1 Corinthians is, God designed every member of the body of Christ to be necessary, honorable, and united in mutual care for the glory of God. Kaya magmula verse 21 to 26, we learn three essential responsibilities that every believer must practice to preserve mutual care and honor in the body of Christ. And number 1, from verse 21 to 22, acknowledge the necessity of every member. Number 1, acknowledge the necessity of every member. Sabi ng verse 21 to 22, sa ating word, sa ating text, and the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. Nay, much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. Church, Paul continues the analogy of the human body to confront a serious problem in the Corinth church. Sa Corinthian church. Alam nyo, gusto ko maintindihan po ninyo na hindi lamang sila nagkakaroon ng division dahil sa personalities o preferences. Malalim pa doon, they were dividing over spiritual gifts, status, at importance. Kasi alam niyo naman ng mga Greeks, gusto nila yung mga show-off na gift. Ganun sila.
Kaya, ang mga may mas visible na gifts, such as speaking gifts, ano po ang mindset nila? They began to think they were more valuable than those whose ministry were less noticeable. Ang iniisip ng mga nasa pulpito, mas importante siya kaysa dun sa mga membro na nakaupo dyan, tumutugtog, and so on. Ganon ang isip ng Corinth Church. Kaya pansinin po natin, tawag po dito, yung text po natin. Kaya alam nyo, ginamit po ni Paul ang larawan ng katawan upang ipakita na God never designed His church to function through independence, but through interdependence. Kaya sabi ni Paul sa verse 21, the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee. The word cannot. The word cannot, bigyan po natin ng pansin. The word cannot is significant here sa text. Sapagkat hindi lamang ito suggestion. It expresses impossibility. Alam nyo, sa design ng Diyos, it is impossible for one part of the body to legitimately declare another part unnecessary. Na hindi pwedeng sabihin, kahit lohika, ang pagganahin po natin, hindi pwedeng sabihin ng kaliwa kong kamay na hindi niya kailangan si kanan. Unawaan po ninyo? Kasi tingnan niyo po mga minamahal, ang mga mata maaaring makakita, pero hindi kailanman ito makakahawak. Ang kamay, maaari po itong kumilos, pero kailanman hindi po ito makakita. Remember, nung pinapagalitan kayo ng mga nanay niya pag may pinapahanap sa inyong bagay, anong sinasabi? Ang mata pinanghahanap, hindi ang bibig. Ganyan kasi tayo, una yung bunganga bago hanap. Diba, misis? May laging sinasabi sa akin yan eh. May laging sinasabi sa akin yan eh. Kasi panganay na anak ako niyan eh. Naiintindihan po ninyo? Each member has a unique function. And every function depends on another. Ganito rin po sa church, mga minamahal. Maaaring may pastor na nangangaral ng salita ng Diyos, but he cannot fulfill the entire ministry alone. May mga naglilingkod sa panalangin, may mga nagtuturo sa mga bata, may umaawit, may naglilinis ng gusali, ng church facilities natin, may nagbibigay encouragement sa mga mahihina, may tahimik na naglilingkod nang wala nakakapansin. And humanly speaking, some ministries appear more visible than other. But biblically, visibility never determines value. Church, hindi porket taga-kuskus ka ng inodoro, hindi ka ma-appreciate ng Diyos. Nanawaan po ninyo? O taga-punas ng lamesa, taga-tanggal ng alikabok ng pulpitong ito. No, malikabok nga. Ba? Hindi ibig sabihin, hindi ka napapansin ng Diyos. God appreciate that. Yung ginagawa mo sa ministry. Diba? Even yung pag-upo. Alam nyo, akala po ba ninyo yung pastor lang tinitignan sa church? Multimedia ministry din. Diba? Naghihintay ng pagkakamali. Konting maliit na ng lipat, titingin sa ano. But listen mga minamahal, visibility never determines value. Ang sukatan ng Diyos sa ministeryo pong ito, faithfulness. Hindi popularity. Then Paul, mga minamahal, in-strengthen pa niya yung kanyang argument. Sabi niya sa verse 22, much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. The word feeble is weak. So pansinin niyo po na maingat mga minamahal, sabi po niya, seem to be. Seem to be. Alam niyo, hindi sinabi ni Paul na sila ay tunay na mahina. He is describing how people perceive them. So, hindi sila mahina. Ang ibig sabihin po ni Paul, sa tingin ng mga tao, mukha silang mahina. Yun yung ibig sabihin po ni Apostle Paul dito. O na sinasabi po niya.
Sa paningin ng tao, may mga miyembrang tila insignificant. Pero sa paningin po ng Diyos, they are indispensable. Sa katawan ng tao, remember, ang mga internal organs ay hindi po nakikita. Hindi sila attractive tulad ng ating mga mata o muka. Sinabihan ka na ba? Uy, ang ganda ng utak mo. Oh, wala pa? Kasi hindi nga sila nakikita. Oh, ang ganda ng likaw ng bituka mo. Wala. Listen, mga minamahal, hindi sila kasing attractive ng mata o muka. Pero kung wala ang puso, baga, atay, maaaring mamatay ang buong katawan. And likewise, sa church, maraming faithful servants ang hindi nakikita sa harapan. Pero ginagamit po sila ng Diyos upang panatilihing malusog ang katawan ni Kristo. Their ministry may be hidden from people, but it is never hidden from God. Kaya ang katotohanan ito, direkta po nitong inaatake ang ating pride. Ang natural tendency po kasi natin is this: sukatin ang halaga ayon sa visibility, influence, yung narating sa edukasyon, wealth, or position. We are guilty of that. Pero ang kaharian po ng Diyos operates by a completely different standard. God distributes His spiritual gifts according to His sovereign will. And every gift has divine purpose. Alam nyo, the church is not a corporation where only executives matters. Naunawaan po ninyo, siguro naman, trabaho na po kayo sa mga korporasyon. Minsan, binibigyang halaga yung mga boss. Sa government, ang tinitingnan yung matataas. Mayor, pag nasa kongreso ka, yung Senate nila doon, o yung President po nila doon. Sa Senado, yung Senate President. But listen, ang church hindi po ganyan. Hindi lang po yung pastor ang importante. Naunawaan po ninyo? It is not a stage where only people behind the pulpit are important. Hindi ganun ang church, mga minamahal. May pastor nga, wala namang miyembro. O vice versa, may miyembro nga, wala namang pastor. Magkakagulo yan. Naunawaan po ba, mga minamahal? Hindi po ganon. Ang church ay living organism composed of believers whom Christ Himself has placed exactly where He wants them. In short, hindi aksidente kung saan ka nakalagay. And listen carefully, mga minamahal. To reject another believer's value is to question the wisdom of the one who arranged the body. At ito rin po ang dahilan kung bakit ang pride at favoritism ang pinakadelikado sa loob ng church. Kapag sinabi natin sa isip o sa kilos na hindi naman natin kailangan ng taong yan, we are contradicting God's own design. Alam nyo, sa church po na ito, hindi ko tinitignan kung sino yung nagbigay sa hindi. Tanungin niyo si Tintin kung tinisilip ko. Hindi. Kasi kapag ginawa ko na yan, magkakaroon ako ng tendency na paborito ko to kasi nagbibigay to at ikaw hindi. So para maingatan at maiwasan, wag na lang. Hayaan na lang natin si Tintin nakakaalam niyan. Kaya mga minamahal, itong passage po na ito should produce humility. Lalo na doon sa mga taong highly visible at doon sa mga nagseserve quietly.
Kaya kung tayo po o ikaw ay may public ministry, remember, your gift does not make you superior. It simply gives you greater responsibility. Kaya every ability na possess mo is gift of grace, not a reason for pride. Kasi at the end of the day, it's only by His grace. Kaya kung ikaw naman ay naglilingkod ng tahimik at tila wala nakakakita, huwag mo namang isipin na ang ministry mo hindi importante. May mga prayer warrior na palihim na pumipikit sa ating kalagitnaan para ipanalangin ang gawain, pero iba natutulog. Ang mahalaga doon, huwag ka lang maglalatag. Yun yung nakaka-offend. Huwag mo isipin na hindi importante yan. Importante yan, mga kapatid. Alam nyo, ang Diyos ang naglagay sa iyo sa katawan ni Kristo. At ang Diyos din ang nagsasabing, you are necessary. At ang katapatan mo may never receive public applause. But it received divine approval when done for His glory. Kaya ang church, the church becomes spiritually healthy not when every member has the same gift. Nakakatakot po yun kapag lahat tayo may gift of preaching. Lahat gusto niya mag-preach. Listen, hindi aksidente yan. Napakaganda ng design ng ating church. I'm not talking dito doon sa kaloob na meron ng bawat isa. Kaya hindi po yan dahil meron tayong pare-parehas na gift, kaya healthy. Healthy ang church kapag ang bawat member faithfully exercise the gift that na ibinigay ng Diyos. Kaya mga minamahal, hayaan nyo ang passage po na ito, verse 21 and 22, ay mag-examine ng ating puso. Na doon tigilan mo ang pagkumpara sa sarili mo sa ibang believer. Stop comparing yourself with other believers. Hindi pare-pareho ang ating calling, pero pare-pareho tayong mahalaga sa body of Christ. Ikalawa, learn to appreciate ministries that are often unnoticed. Alam niyo, pasalamatan niyo yung mga taong nananalangin, naglilingkod, nagbibigay, nagtuturo, nag-aalaga, at gumagawa ng mga bagay na bihirang mapansin. Thank them. They are necessary to the life of the church. Of course, refuse the spirit of independence. Ang Christianity is not a solo journey. Hindi tayo tinawag upang mamuhay ng hiwalay sa katawan, kundi bilang bahagi po nito. We need one another because God has ordained that we grow together. And finally, lagi mong tatandaan that Jesus is the head of the body, of the church. Kaya since si Jesus Christ, binabalyo po niya yung bawat member na kanyang tinibos ng kanyang dugo, ay dapat din nating pahalagahan ang bawat kapatid sa pananampalataya. That's mutual care and honor, mga minamahal. Ang church ay nagbibigay halaga sa bawat miyembro, ay isang church na nagpapakita ng karunungan, pag-ibig, at kaluwalhatian ng Diyos. Kaya mga minamahal, acknowledge the necessity of every member. Number 2, from verse 23 to 24, affirm the dignity of every member. Affirm the dignity of every member. Let me read verse 23 to 24. And those members of the body which we think to be less honorable, upon these we bestow more abundant honor. And our uncomely parts have more abundant comeliness. For our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to the part which lack. So affirm the dignity of every member. Now, after teaching sa verse 21 to 22,
that every member of the body is necessary. Now, dito po si Apostle Paul advances his argument sa pagpapakita po niya that God not only makes every members necessary, but He also gives special honor to those who appear less honorable. Sa madaling salita, ang standard ng Diyos ay kabaliktaran sa standard ng mundo, ng tao. The world honors what is visible. Punta ka sa politika. Wala tayong babanggitin para patas. Kapag walang ginagawa, ang isang politiko, anong tawag natin sa kanya? Corrupt. Pero pag may ginagawa, corrupt pa rin. Pakitang tao. Ay, saan lulugar yung politiko? Buti pa yung crush ni Sister Hazel, no? Yan yung standard po ng mundo. Binibigyan nila ng honor yung visible, yung influential, of course, yung impressive. But listen, God honors according to His wise and sovereign purpose. So verse 23, sinabi po ni Paul, those members of the body which we think to be less honorable. Pansinin po natin yung salitang we think. Sa verse 23, we think. Ay, ano? Hindi po ibig sabihin nito na sinasabi po ni Paul na may tunay na less honorable members. Ang tinutukoy po niya ay yung human perception, hindi yung divine evaluation. Now, ang tayo, may tendency tayo na husgahan ang halaga ayon sa nakikita po natin. But listen, ang Diyos, tumitingin po yan ayon sa kanyang layunin at disenyo. Tatakpo natin yan dito. Dito. Now, nandito pa din po tayo sa illustration po ni Paul sa physical body. Ang mga bahagi po ng katawan na hindi natin pinapakita sa publiko ay siyang mas maingat natin tinatakpan at binibigyang protection. Sige nga, pakita mo kidney mo. Diba, yung mga parte ng katawan natin na yan, ang ginagawa po natin. We clothe them with greater care and treat them with greater modesty. Hindi dahil mas mababa ang kanilang halaga, kundi dahil kinikilala natin ang kanilang kahalagahan at kaya pangangalagaan po natin sila. Diba? Kaya nga yung puso nakatago sa loob. Kasi pag expose yan, pag may umaway sa'yo, tutuswangin lang yan. Naman po. Kaya ganito rin po sa church. May mga ministries na nasa harapan ng congregation. Pero marami din mga ministries na tahimik lang. Di walang ginagawa. Kundi talagang may ginagawa, pero hindi sila kapansin-pansin. Alam nyo, there are faithful believers who pray, disciple new Christians, bumibisita ng mga kapatid na may karamdaman, may nag-encourage sa mga discourage, may naghahanda ng santuaryo, may nagbibigay generously, may naglilingkod behind the scenes. Alam nyo, hindi lagi sila napapalakpakan. Pero mahalaga po sila sa kalusugan ng katawan ni Jesus, ng katawan ni Kristo sa church. Listen, makinig. Kung walang maghahanda ng lugar natin, diba? Nakakainis yun. Darating ka magulo, kung ano iniwan mo ng linggo, yung darat naman ng Wednesday. Naunawaan po ninyo. Pero
kung kung merong mag-aayos, malaking tulong po yun. Nanawaan po. Ba, yung CR, pagpasok mo, nanggigitata, pero kung may naglilinis niyan, bang, at di natin alam kung sino, napakalaking ginhawa. Ba? Alam nyo, naniniwala po ako na ang mga tao sa church, kaya come and go, hindi dahil natisod lang. Minsan napangitan sa lugar. At kung walang magpapaganda sa facilities natin, diba? Sisira. Hindi tayo pupuntahan. Diba? Meron. Kwento nga kanina ni Sister Christine sa Uniqlo. May ng aso sa escalator. Diba? Mall, tapos may ganyan. Diba? How much more kung sa church, pagpunta ng bisita, magulo, makalat, sabog-sabog. Diba? Pero, kung may nag-aayos po niyan, makinig, malaking ginhawa. Hindi man po sila napapansin, pero highly appreciated po sila. Hanawaan po ninyo, sa pasalamatan natin yung mga tatrabaho behind the scenes. Sa mga noon-time show, sino ang lagi na-appreciate? The hosts. Pero pinasalamatan ba minsan? Di nga natin tinatapos yung credit scene para makita natin kung sino yung producer, yung writer, yung nasa field. Ba? Kahit sa sinihan na lang manood kayo ng Spider-Man. Pagkatapos ng huling sapat ni Tom Holland, uwi na kayo. Hindi nyo malang papanoodan yung tumataas na pangalan. Listen, kung wala yung mga writer, producer, staff, tatakbo ba yung noon-time show? Yung pelikula sinehan, yung mga takilyera, tatakbo ba? Hindi. Ganon din sa church. Sa church, nakakalungkot, ang ina-appreciate nyo lang yung pastor. Pero hindi nyo ina-appreciate yung member. Ha? Buti nga, nagbigay pa ng timbayan Ba, ng tabo, ng baterya, ng pangkuskus ng inidoro. Ba, buti nga nagbigay pa And we are thankful of that. Ba, kaya yung ginagawa natin every December na, anong tawag doon? White gift? Oh. It's a great blessing na may ganun po tayo. Kasi na-appreciate natin na bilan naman natin yung church. At ang makikinabang naman po nun, hindi yung pastor, yung church. Nanawaan po. Kaya alam nyo, be thankful to them na nagtatrabaho dun sa mga behind the scenes. Ba? Kaya hindi sila lagi napapalakpakan, pero mahalaga din po sila sa health ng church. Kaya nga nagbigay pa si Paul ng theological foundation sa verse 24. But God hath tempered the body together. The word tempered carries the idea of arranging, combining, blending together into a harmonious nature. Excuse me. Nasa corned beef na pure foods. Pasintabi lang po, busog lang po Alam nyo, hindi aksidente ang pagkakabuo ng church. God Himself sovereignly arranged every member, every gift, and every function according to His perfect wisdom. Walang believer na inilagay sa katawan ni Kristo by accident. Every member is intentionally positioned by God for His glory and for the good of the whole church. Tatandaan sinabi ko nung nakaraan yung kay ano ba yan? Yung laging magka-partner. Last week ba yun? O yung kay Moses pa na time? Yung kay Aaron at Hur. Ba? Ha? Si Christian si Dendel lang tatandaan ko
Yan yung pina-present kanina eh. Yan, halimbawa, si Peter at si John. We all know naman kung sino si Peter, di ba? Mainitin ang ulo niyan. Lahat gagawin niya, makapanakit lang. Pero look, nandiyan si John. The apostle whom Jesus loved. Buhat na buhat niya yung bangko niya eh. Oh, di ba? Maluma na yun eh. Malambing yun eh. Kaya nga bilabil ang pangsagsayan niya eh. Imagine, partner. Opposite sila. Hindi sila parehas. Ganyan din sa church, mga minamahal. Ganyan din po sa church. Hindi aksidente na ikaw ay nandito. Intensyon ng Diyos na ikaw ay nakaposisyon para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga dagdag pa ni Apostle Paul, having given more abundant honor to the part that which lack. Kaya pinapakita po ng text po na ito, ng CP po na ito, parirala na ito, na yung gracious design ng ating Panginoon Diyos. Na ang Diyos ay nagbibigay po ng espesyal nagpapahalaga sa mga tila hindi napapansin upang walang sino man ang maging dahilan sa pagmamataas. At walang sino man ang makaramdam na wala silang halaga sa katawan ni Kristo. Kaya alam nyo, much better na hindi tayo ma-appreciate. Para hindi lumaki ang ulo natin. Ano ang po ninyo? Hindi ba si bagay kapag malaki ang ulo mo? Hindi. Hindi bagay kapag malaki ang ulo mo, Joanne. Hindi bagay. Kaya, much better na, wag na lang tayo i-appreciate. Including me, syempre. Para hindi lumaki yung ating mga ulo. Okay na yan. Nakakita naman sa atin yung Panginoong Diyos. Kaya ang prinsipyo pong ito, sumasalungat po sa kultura ng first century believers. Maging ang kultura din po natin ngayon. Alam nyo, sa Greco-Roman society, honor and status were highly valued. People sought recognition, influence, and social prestige. Diyan kilala ang Corinthian na isang lungsod na puno ng competition for honor. And that worldly value system had entered the church. Dala-dala nila yan. May mga believer consider themselves superior because of their gifts sa kanilang pinag-aralan, sa wealth, at public influence. Kaya dinismantle po ni Paul yung kanyang mindset by pointing to God's design. Kaya nakakalungkot sa church ng Corinth, dala-dala po nila yung yung kultura ng Greek inside the church. Nakakalungkot kapag dala natin ang ugaling Pilipino sa church. Ang kulturang Pilipino sa church. Bakit alam nyo, wala namang masama sa kultura po natin eh. We are hospitable. Tama? Hospitable ang mga Pilipino. Naunawaan po ba ninyo? Marami naman tayong magagandang katangian eh. Pero alam nyo, kapag yung ugaling squatter dinala natin sa church, nakakalungkot. I'm sorry sa mga informal settler na nanonood. Hindi kayo yun. Pero may mga ganong pag-uugali na ginaidola sa church. Kaya ang prinsipyo pong ito ay consistent throughout the Scripture. Even the Lord Jesus, sabi po niya, the last shall be first, and the first, last. Iba man po ang context po nito, but let us remember that. Kaya likewise, pinipili po ng Diyos yung mga consider ng mundo na mahihina and insignificant to display His power. Kaya kung medyo alam mong mahina ka, don't worry. Ipakita mo yung glory ng Diyos sa buhay mo. Iyon naman po kasi yung mahalaga. At mga kapatid, itong passage po na to should transform the way we view one another inside the church.
Kung ikaw ay may visible ministry, remember that your position is a steward, not a badge of superiority. The Lord entrusted you with responsibility, not with greater worth. Kung ikaw naman ay tahimik lamang po na naglilingkod, huwag po nating isipin na hindi ka mahalaga. God sees what people often overlook. Ang mga gawaing hindi napapansin po ng tao ay malinaw na nakikita ng Diyos. Every prayer offered in faith, every act of service done in love, every quiet sacrifice made for Christ is precious in His sight. Kaya ang spiritual health in a church is one where members do not compete for recognition, but willingly honor one another. Kaya kung gusto nyo maging healthy ang church natin, huwag tayong makipagkompetensya sa kapwa mananampalataya. Kapag ang isa ay mas interesado sa kaluwalhatian ng Diyos kaysa sa sariling reputasyon, lumalago ang pagkakaisa at pag-ibig sa loob ng church. Kaya mga minamahal, may mga ilang practical din po na hamon ang text po natin. Una, i-examine po natin ang ating puso for favoritism. Church, nawa wala tayong tendency na wala tayong tendency na mayroon tayong favorite sa church. Second thing, intentionally honor those who faithfully serve behind the scene. Magpasalamat tayo sa mga naglilingkod nang walang hinahanap na papuri. Encourage them to pray and pray for them. Recognize natin yung labor po nila doon sa entire body. And of course, embrace the place where God has assigned you. Kung inilagay ka sa multimedia, embrace it. Kung inilagay ka sa music ministry, embrace it. Sa teaching, embrace it. And so on. Kahit nilagay ka sa pagluluto para sa mga bata, embrace it. Di ka man visible, but ikaw ay highly appreciated. Maging faithful ka kung saan ka iniligay ng Diyos. Kaya tandaan po natin that since the head of the church is Jesus Christ, at siya ang naglagay ng bawat miyembro sa adawan, siya ang nagbigay ng bawat kaloob, mga minamahal, igalang po natin ang bawat kapatid, mahalin po natin ang bawat miyembro, at maglingkod po tayo na may kababahang loob sa ikaluluwalhati ng Diyos. And number 10, the last, advance the unity of every member. Verse 25 to 26. Advance the unity of every member. That there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another. And whether one member suffer, all the members suffer with it. And one member should honor, all the members rejoice with it. Now, si Paul ay dumako na po sa climax ng kanyang argument. Sa verse 25 to 26, ibinigay po niya ang purpose ng pagkakaayos ng Diyos sa katawan ni Kristo. God's design is not merely organizational, it is relational. Ang layunin po ng Diyos ay that there should be no schism in the body. Ang salitang schism, from the Greek, schisma, literally means a division, a tear, or a split. Ginagamit din ni Pablo ang salitang ito sa 1 Corinthians 1:10, kung saan hinihimok niya ang mga taga-Korinto na magkaroon ng pagkakaisa at iwasan ang mga paghahabahagi sa church. At sa first century church, o sa unang siglo,
Ang church po sa Corinth ay nahahati dahil sa personality, lawsuits, social discrimination, lalo na sa Lord's Supper, at competition sa spiritual gift. Instead na sila po ay mag-function as one body under Christ. Kaya sinabi po ni Apostle Paul that the members should have the same care one for another. Ang salitang care does not describe mere politeness or casual concern. It will speak of genuine, active, sacrificial concern. That is the word care. Ito ang uri ng pagmamalasakit na ipinakita ni Kristo sa kanyang bayan. It is the love that acts, serves, encourages, restores, and bears one another's burden. Sa katawan po ng tao, kapag nasugatan ng isang bahagi, hindi lamang iyon ang naapektuhan. Alam niyo ang kasabihan po ng Pilipino, ang sakit ng kalinggingan, sakit ang buo ng katawan. Pag masakit yung ngipin mo, apektado ang buong katawan mo. Mainit yung ulo mo. Diba? Lahat. Pag masakit yung tuhod mo, aray. Diba? Ngayon, mahigpit po yung garter ng undergarment ko. Medyo sumisikip. Nakakairita. Pero, masakit yan dito. Parang hinahati yung katawan ko. Mamaya, manananggal na ako. So, ganyan mga minamahal. Maliit na parte. Pero, nakaka-apekto ng kabuuang ng katawan. Ba? Kaya alam nyo mga minamahal, yung sabi ko nga, kapag yung paa natin na injured, nag-a-adjust yung buong katawan. Kapag yung kamay po natin, yung ating mata, watch carefully, yung mind po natin, nakapokus sa pag-protect ng ibang injured body. Meaning, mga minamahal, yung whole body responds because it recognizes that every part belongs to one organism. Ganito rin po sa church. Hindi dapat maging indifferent ang isang mananampalataya sa paghihirap ng kapatid sapagkat lahat tayo ay kabilang sa iisang katawan kay Kristo. Pag may nasugat ang isa, sugat ang buong katawan. Ma? Kapag may nalagas na isa, nahihirapan ang buong body. Ano ba po? Kaya sa verse 26, ang principle dito ay more personal. Sabi ng verse 26, whether one member suffer, all members suffer with it. Or one member be honored, all members rejoice with it. Ito po ang practical evidence ng biblical unity. Ang pagkakaisa ay hindi lamang agreement sa doctrine. It is shared life within the body of Christ. Kapag may isang kapatid na dumaranas ng persecution, sickness, grief, temptation, o matinding pagsubok, the whole church is called to stand with that believer. Ma'am, di yung pag may nahulog sa sin na member, iniiwanan natin sa ere, kina-cancel culture natin. Hindi yon ang call sa church. We are brothers keepers, by the way. And alam nyo, hindi lamang po yung sapat yung nagsasabi tayo na I'll pray for you. Kundi pakita natin yung pagmamahal sa pamamagitan ng prayer, encouragement, generosity, and even practical support. Sa kabilang banda,
Kapag ang isang membro ay pinararangalan o pinagpapala ng Diyos, the church rejoices instead of becoming jealous. Halimbawa, bigyan ko ng example. Kapag naging maganda yung motor ni Daniel kaysa sa e-bike ng inyong pastor, si pastor dapat hindi magselos. Naunawaan po ninyo? Ilala kasi kaming ganyan eh. Ba? Kailangan maganda yung motor niya kaya sa member. Pag maganda yung motor ng member, yun ang hinihiram. Ba? Dapat, kapag may isang kapatid tayong itinaas, tayong church, nagagalak. Ano naman po ninyo? Pag may isang kapatid tayong na-promote, nagiging happy tayo. Not unless na-promote siya sa glory. Ibang usapan na yun. Siyempre, dapat mag-grip din tayo. Na-promote sa glory, hindi sa trabaho eh, no? Kaya inahina siya pag-overtime, ha? Baka hindi ka ma-promote sa kumpanya, sa glory. A friendly reminder. Di alam nyo, sa reader ng 1 Corinthians, sa first century Christian, napaka-radical po nito. Sapagkat alam nyo, Corinth was a city marked by competition, social ranking. Kaya yung kultura po nila, na-impluensyahan po ang church. Kaya instead na mag-rejoice sila together, some believers competed with one another. Instead na mag-bear sila ng another burden, they elevated themselves above others. Kaya dito po sa mga passage po nito, kinorek po ni Paul yung worldly mindset na yon by reminding them that the church is not a collection of isolated individuals, but one living body under one head, the Lord Jesus Christ. Since the Lord Jesus purchased every believer with His own blood, walang Kristiyano ang may karapatang i-neglect o i-despise ang ibang kapatid. Itong teaching naman po nito, nag-harmonize din naman po sa ibang teachings mo ng ibang writer. Diba? Merong bear one another's burden. Merong rejoice with them that do rejoice and weep with them that weep. Romans 12:15. Walang optional na attitudes. Ito po ay essential marks of healthy church. Ay mga minamahal, ang tunay na maturity po ay hindi lamang nasusukat sa ating biblical knowledge o sa haba ng ating paglilingkod. Maturity is revealed by how deeply we love and care for Christ's people. Kung ang puso po natin ay unaffected kapag may kapatid na nahihirapan, ay kailangan po nating suriin yung puso po natin, yung ating spiritual condition. Church, kung nalulungkot tayo kapag pinagpapala ang iba, o napapasabi ka na, sinasabihan ka na lang ng inggit-pikit, it reveals that pride and envy are competing with the love of Christ in your hearts. Kaya ang isang church na lumalakad po ayon sa salita ng Diyos ay isang church na may shared burden and shared joy. Cringe man mga kapatid, cringe man. Pero ito po talaga ang Christianity. Walang believer na nagdudusang mag-isa o nag-iisa. Walang nagtatagumpay na nag-iisa. Every victory becomes the church rejoicing, and every sorrow becomes the church burden. Kaya po, ito ang larawan ng isang congregation na pinaghaharian ni Kristo. Ang bawat membro ay handang magmahal, maglingkod, magpatawad, at magpalakas ng loob, at magbuhat ng pasanin po ng iba, not for personal recognition, but for the glory of God. At mga kapatid, from verse 21 to 26,
the message is clear. God never designed His church to function through isolated individuals, but through a unified body with Christ as the head. Walang bahagi po ng body ni Kristo ang aksidente lamang. Every believer has been sovereignly placed by God for His glory and for the good of the whole church. Kaya wag po nating isipin na hindi natin kailangan ng isa't isa. At wag din nating sabihin sa ating sarili na wala tayong silbi. Parehong mali ang pag-iisip po na iyon because it contradicts the wisdom and purpose of God. Church, the weakest member deserves our care. The unnoticed member deserves our honor. The suffering member deserves our compassion. And the rejoicing member deserves our celebration. Ito ang larawan po ng tunay na church. Ito ang tunay na larawan ng church na pinaghaharian ni Kristo. Kaya ang tanong po ngayon ay hindi lang ano ang aking spiritual gift. Ang tanong ay paano natin ginagamit ang ating buhay upang paglingkuran ang katawan ni Kristo. Kaya mga minamahal, let us reject pride, selfishness, comparison, division. Yakapin natin ang humility, sacrificial love, and genuine concern for one another. Because when one member suffers, we all suffer. Kapag ang isang kapatid ay pinakarangalan, lahat tayo ay dapat magalak. Ganyan ang design ng Diyos para sa kanyang church. At higit sa lahat, remember that this unity is possible only because of Jesus Christ. Because of Jesus Christ. Di dahil sa akin, kundi sa head ng church. Walang iba kundi ang ating Lord and Savior, Jesus Christ. Siya ang head. Through His death and resurrection, He reconciled us not only to God, but also to one another. Kaya mga minamahal, let us live in a manner worthy of that calling. Honor every member, care for every member, serve every member, and in doing so, the world will see not our greatness, but the glory of God, our Savior. To God be the glory. Manalangin po tayo po tumayo lahat at manalangin po. Nakilang Diyos, salamat po sa mensahe pong ito. At dalangin ko po, Panginoon, sa mga oras po na ito na kayo po ang siyang maluwalhati po namin. At dalangin ko po, Panginoon, na baguhin mo po ang mindset po namin, Panginoon, na nagiging makasarili po kami inside this church. Panginoon, lagi po namin matandaan na Ikaw ang head at kami ay body na dapat sumusunod sa iyong utos, Panginoon. Kaya sa mga oras po na ito, hayaan niyo po na iwanan po namin o iwaksi po namin sa mga oras po na ito ang pride. Instead, yakapin namin ang humility. At nawa, Panginoon, hindi kami maging mapagmataas kundi mapagpakumbaba. Kaya salamat po sa oras po na ito. Maraming salamat sa mensahe mo at ikaw pa rin ang bumago po ng aming puso. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo at tagapagligtas. Amen at Amen. And let us sing sa ating benediction. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ulitin po natin ang ating song of response. Yan. A Servant's Heart. Brad, ikaw na.
Awitin po natin, A Servant's Heart. Ready, sing, make me a servant like you, dear Lord, living for others each day. Humble and meek, helping the weak, loving in all that I say. Give me, Lord, a servant's heart. Here's my life, take every part. Give me, Lord, a servant's heart. Help me draw so close to you that your love comes shining through. Give me, Lord, a servant's heart. Give me, Lord, a servant's heart. Make me a witness like you, dear Lord, showing the love of the cross, sharing your word till all I've heard, serving whatever the cost. Give me, Lord, a servant's heart. Here's my life, take every part. Give me, Lord, a servant's heart. Help me draw so close to you that your love comes shining through. Give me, Lord, a servant's heart. Give me, Lord, a servant's heart. Once Jude 24 to 25. Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, what now and forever. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, aming dakila sa lahat, maraming salamat po sa kabutihan mo. At sa pansamantala po namin na pag-iwalay, ingatan mo po kami. Sa pagdako po namin sa ministry evaluation, ay tulungan mo po at bigyan po kami ng karunungan na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga kasama po namin sa santuario, even sa kasama po namin sa online, na kayo po ay magpala pa rin sa kanila na pakinggan mensahe. Salamat po na marami. Ito ang samadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palayan po ang bawat isa. See you when I see you. Sa mga kasama po namin sa online, maraming salamat po sa inyo at pagpalain po kayo.